Nangunot ang noo ni Alfred na makita ang lalaki naghahanap sa kanya. Hindi niya makakalimutan ang pangalan niyon. It's Enzo Sage Salvador. Ano ang kailangan nito sa kanya? Bakit natuntun siya roon? Nakita na tayo rate. Oo, nakita niya ang pagkagulat sa mukha ng kaharap. Siya ang unang naglahad ng kamay. Hindi naman siya ito nahiya. Have a seat, Mr. Salvador. You're Enzo Sage Salvador, right? Hindi mo pala nakakalimutan. Marahan itong tumango. Teka, ikaw ba si Alfred Sage Salvador? Nakapagtataka bakit halos magkapareho ang ating pangalan. Kumuha kasi kahapon ng isang babae ng plane ticket na nakapangalan sa'yo. Nabanggit niya na kayo ang may-ari ng Oriental Lines. That was my secretary. Sa makalawa ang kanyang alis tungong Manila. It is a business trip. Naalala mo ba na uuna tayo magkita? Hindi ako nakipagkilala sa'yo dahil nagulat ako nang malaman ang iyong pangalan. Relatives ba tayo? Hindi. Sa totoo lang, kinausap ko na rin ang aking papa ukol sa bagay na ito kasi nagulat din ako na halos meron din akong kapangalan. Alam mo bang meron pang isang Sage Salvador? Ha? Ang pangalan niya ay Alfred Sage Salvador. We're not related or Alden Sage Salvador, I don't know. Kaswal niyang sambot. Nakatuwa ano? Tatlo tayong Sage Salvador. Matapos kami mag-usap ni Papa, wala na akong makitang dahilan para guluhin pa ang aking isipan. Ganoon ba? Oo, pero bakit pareho tayong Sage? Sa totoo lang, hindi sana naging usapin sa akin kang pagkakapareho natin ng apelyido. Pero ang malamang kasama rin sa pangalan mo ang Sage, ginulo talaga niyo ang aking isipan. Pero ganyang sinabi mong we're not related, isasantabi ko na siguro ang bagay na yon. Kakatwa talaga. Oo nga eh. Hey, siguro naman po pwede pang tayong maging magkaibigan, di ba? Pareho tayong Sage. Tapos kapwa ring Salvador. Mas mainam din kung makilala mo si Alfred or Alden Salvador. Trio tayo. What do you think? Why not? Wala naman siya halos matatawag na best friend. Noong nag-aaral siya, pag-aaral talaga ang kanyang inaatupag. Tapos nang magtrabaho siya, naging seryoso siya sa pagtatrabaho. Subalit hindi nangangahulugan iyon na kulang ang kanyang social life. Gumigimik naman siya paminsan-minsan. Labas tayo. Ngayon? Oo, may trabaho ka pa. It's okay. It's okay. It's okay. Wala na rin naman akong ginagawang importante eh. Tumayo na siya. May alam ako magandang lugar. Actually, tambayan ko yun. Malapit lang dito. Tayo na, Enzo. Sige. Lumabas na sila ng kanyang opisina. Nagkanya-kanya sila nang sakay sa kanilang kotse. Nauna siya. Sumunod sa kanya ang lalaki. Mukha namang mabait ang lalaki. Sa tingin niya makakasundo niya ito. Sayang at hindi niya alam kung saan makikita si Alfred Sage Salvador. Sigurado magugulat ito oras na makilala rin si Enzo. Oras na makita niya muli ang lalaki, kakaibiganin na niya ito. Tapos ay papakilala ito kay Enzo. Tatlo silang Salvador na magkasama, pero walang relasyon sa isa't isa. Pareho pang may Sage sa kanilang pangalan. Siguradong maraming magtataka, oras na maging magkaibigan silang tatlo. Hideout mo ito, Brandon? Oo, okay. Naroon na sila sa loob ng restaurant. Malayo sa mamahaling restaurant iyon. Maikukumpara pa nga niya iyon sa isang turo-turong kainan. Ang pinakagusto niya roon ay ang batchoy na walang katulad ng sarap. Magandang hapon, Aling Marina. Bati niya sa may-ari ng restaurant. 2 special batchoy ho, saka 2 soft drinks na rin. Yung icy cold para masarap na sa lalamunan. Sige sir. Pinahanga mo ako, Brandon ah. Akalain mo ang kagaya mo kumakain sa ganitong lugar? Ano ang sabi ng iyong mga kakilala? Marami ka naman po pwedeng puntahang restaurant ah. Dito ka lamang makakakain ng walang kasing sarap na batchoy, Enzo. Maraming restaurant na ako napuntahan. Mamahalin pa lahat, but no one caught my fancy. Tanging dito ko lamang natikman ang masarap na batchoy. Basta ko lang nadiskubre itong restaurant. Basta akong dinala rito ng aking panlasa. Matagal ka na bang pumupunta rito? Maglilimang buwan pa lang. Regular customer na nila ako. Lagi lang ako mag-isa. Ang totoo nga niyan, ikaw ang una kong isinama rito. Pwede mong i-recommend itong restaurant sa iyong mga kaibigan. Habang hinihintay ang kanilang batchoy, natuon ang pansin ni Brandon sa 2 lalaking papasok ng restaurant. Ang anak ni Aling Marina na di niya alam ang pangalan, pero naririnig niyang tinatawag na Mama ang ginang. Ang kasama naman nito ay noon lang niya nakita. Nagsalubong ang kanilang paningin. May napansin siya kakaiba rito. Ang kulay nito is dark too. Maging ang ilong prominente rin. Nasa kilos nito ang pagiging desente. Sinalubong ni Ronel ang ina nito at kinuha ang tray na may 2 mangkok ng umuusok pang batchoy. Hinatid iyon sa 2 lalaki. Nakita niya ang paglapit ng kanyang tita Marina sa fridge at kumuha ng 2 bote ng soft drinks. Ako na tita.
Sige, lumapit siya sa mesa ng dalawang lalaki. Marahan niyang inilapag ang soft drink sa mesa. Ang napansin niya sa mga ito, iisa ang kulay ng dalawa. Kaagad niya natukoy na magkapatid dahil may hawig sa isa't isa. Hindi rin lingid sa kanya ang ginawang pagtingin ng mga ito sa kanya. Tinalikuran niya ang dalawa. Sumunod siya kay Ronel sa pagpasok sa kusina. Katulong doon ang kanyang tita Marina ang dalawang tindera. Mismong ang tiyahin niya nagluluto ng mga panindang pagkain. Saan kayo galing? Namasyal lang tita. Nakauwi na ba kayo? Kaalis lang dito ng mama mo, Gramen. Mukhang napagod sa rami ng mga parokyano. Ayaw naman kasi niya magpaawat. Alam mo bang siya ang nagluto ng mga pagkain dito kanina? Talaga ho? Maniwala ka, naubos lahat ng mga niluto niyang ulam. Maraming nasarapan. Pinalingan ng isang katulong doon. Ipaganda mo sila ng batchoy. Umuwi na kayo pagkatapos, ha? Mamaya na tita, dito na muna kami ni Ronel. Tutulong ko kami, minsan lang ho mangyari ang ganitong experience. Ang napansin ko, may mga mayayaman din pala kayong parokyano rito. Si Braden, ay regular naming kliyente rito, iho. Yung kasama naman niya, unang beses na nakarating dito. Walang dudang niyaya niya. Ito ang unang beses na nagsama rito ng kaibigan si Braden. Magkaibigan lang ang mga yon? Mukha kasi magkamukha sila. Tita, may hawig talaga kaya nga naiisip ko magkamukha sila. Siya, hindi na mahalaga yon. Ang importante, magbabayad sila. Tama. Dinala ni Ronel ang kanilang merienda sa labas. Hindi niya maiwasang di sa mapatingin sa dalawang kumakain. Tanging ang mga ito lamang ang parokyano ng mga sandaling iyon. Ang napansin pa niya, magkakulay ang dalawa. Ang lakad pala natin bukas ha. Alam ko na yun. Hindi dapat iyon na malaman ni Mama o ni Tita Marina, Ronel. Ating dalawa lamang yun. Makakaasa ba ako? Hindi nila na dapat malaman kung ano ang ating ginagawa. Alam mo, pinsan, para ka ng sirang blaka niyan. Sabi makakaasa ka sa akin eh. Hindi nila malalaman. Paano kung wala rito sa Iloilo ang ating hinahanap? Anong gagawin mo? Tuting na isang buwan lamang inyong bakasyon. Kaya nga nagbabaka sakali eh. Kung wala rito sa Iloilo, wala tayong magagawa. Pero umasa na lang tayo na nandito siya sa Iloilo. Pag maayos na ang trabaho ko sa New York, mag-hire siguro ako ng detective para hanapin siya. Sa totoo lang, familiar sa akin ang pangalan ng ama mo. Para bang naririnig ko na rin ito rati yun? Bigla ang tayo ni Ronel. Sandali lang. Nilapitan nito ang dalawang kumakain. Sumunod ang panginingin niya sa pinsan. Kumuha ito ng 2 beer at dinala sa nag-order niyon. Kaagad naman siyang binalikan. Dumikit na naman ang paningin niya sa dalawa. Kumbinsido siyang hindi magkaibigan ang mga ito. Magkamukha kasi ang mga ito. Gusto mo mag-beer? Marahan siyang umiling. Ipinagpatuloy na lamang niya ang pagkain. Ilang sandali pa, muling tumayo sa Ronel at kumuha ng 2 beer sa fridge. At inihatid sa 2 lalaki. Bago siya binalikan ng pinsan, may dumating na 5 binatilyo at nag-order ng batchoy. Certified Public Accountant si Darius. Sa isang foreign company siya nagtatrabaho na merong sangay roon sa Iloilo. Sa kasalukuyan ay second in command siya sa accounting department at inanunsyo na ng boss niya ang pagre-retiro nito. Kaya antimanong siya ang sasalo sa naiiwan nitong pwesto. Malaking bagay iyon sa kanya. Ang naturang promotion ay nangangahulugan na lalaki rin ang kanyang sahod. Marami ang magagawa niyon sa buhay nila ng kanyang mama. Magdudulot iyon ng dagdag na kaginhawaan sa kanila. Magandang gabi, Ma. Kumusta ang trabaho? Okay naman. Siya nga pala, Ma. Nag-apply ako kanina sa bangko ng car financing. Maganda naman kasi ang kanilang terms. Hindi mabigat sa bulsa. 1 linggo lang daw ang processing na yon. Mahirap yata ang ganoon, iho. Mababaon ka sa utang. Ilang taon mo rin babayaran yun. Ang mabuti pa'y bumili ka na lang. Mainam iyon, diba? Wala kang paproblemahin babayaran buwan-buwan. Paano ako makakabili, Ma? Wala pa akong malaking ipon. Malabo pa yun sa ngayon. Okay lang ho, meron akong monthly dues para lalo ako magsipag sa pagtatrabaho. Magiging malaking hamon iyon sa akin. May naitatabi pa akong pera, iho. Ibili mo iyon ng kotse. Kayang-kayang ipambili ng brand new. Huwag ka na mangutang. Ibibigay ko sa'yo bukas ang pera. Pwede ka nang bumili ng sasakyan. Ho? Ikinagulat niya ang nalamang iyon. Wala nang trabaho ang kanyang mama. Nang lumabas ang CPA board exam at nalamang nakapasa siya, siya namang nagsara ang kumpanyang pinapasukan nito. Hindi na niya ito pinahanap ng ibang mapapasukan. Nangako siya rito siya naman na magtatrabaho. Minsan man, wala siyang natatanda ang kinapos sila ng mama niya. Pagdating sa bayarin sa school, lagi siyang nangunguna. Sa tuwina ay may nakahandang pera ang ina. May minsan lang niyang sasabihin, ibibigay na kaagad sa kanya ang pera. Nagtapos siya ng pag-aaral mula elementarya hanggang kolehiyo sa mga pribadong paaralan. Hindi biro ang suportang ibinigay sa kanya ng ina. Ang baon niya, sobra-sobra. Lahat ay ibinigay na kanyang ama sa kanya. May ganoong halaga kayong naitabi, Ma? Oo, talaga ho.
Iniwan siya roon ng kanyang ina. Pumasok ito ng kwarto. Ilang sandali siyang naghintay at bumalik ito. Libreta de bangko. Ang hawak nito at ibinigay sa kanya. Puno naman ng kuryosidad na tinanggap niya ito. Nakapangalan iyon sa mama niya, Delia Asuncion. Nahigit niya ang paghinga na makitang lagpas sa 2 milyon ang halagang naroon. Nanlaki talaga ang mga mata niya sa nalaman. Ang laki nito, ma! Kaya bukas na bukas din, bibili ka ng kotse. Huwag ka na magpa-finance sa bangko. May garahe naman tayo eh. Sa wakas, malalagyan na rin niya ng kotse. Nakangiti nitong sambot. Salamat, ma. Subalit mayroong pagtataka sa dibdib niya. Saan nanggaling ang perang yun? Ang laki. Pero saan nanggaling ang perang ito, ma? Ang entry niyon, buwan-buwan, may dinedeposit ang ina niya. Ang laki talaga. Iho, hindi iyan galing sa masama. Matagal na ang perang yan. Noong maliit ka pa, nagwi-withdraw lamang ako pag talagang kailangan. Para kasi yan sa'yo, ipapatransfer ko na yan sa pangalan mo. Ho? Itabi mo na yan. Magbihis ka na muna at inihanda ko na yung hapunan natin. Kilos na, iho. Tinapik na siya nito sa balikat. Tumungo na ito sa direksyon ng komedor. Samantalang bumalik naman ang paningin niya sa hawak. Ang pinakahuling deposit doon ay noong 1 taon pa. Tapos ang huling withdrawal ay nakaraang buwan pa. 20,000. Natukoy niyang isang araw iyon bago bumakasyon sa Manila ang mama niya. Maliwanag din ang pagkakasabi nito. Para raw sa kanya ang perang yon. Ipinauubayan na sa kanya. Subalit hindi niya aangkinin yon. Kukuha na lang siya ng pambili ng kotse tapos babayaran na lang niya. Ganoon din naman kung buwanan siya magbabayad. Saka wala pa siyang iintindihing interest. Gagawin niyang obligasyon yon buwan-buwan. Ibabalik niya ang pera ng kanyang mama. Sa wakas, magkakaroon na siya ng kotse. Pinatawag si Alfred ng General Manager ng Avalon Hotel. Antimano naman siyang tumungo sa opisina nito. Hindi niya alam kung ano ang kanilang pag-uusapan. Next week pa naman nila malalaman ang mangyayaring rigudon. Sir, natanggap ko na ang facts mula sa main office. Congratulations, Alfred! Ikaw na ang susunod na General Manager ng Avalon Hotel. Sabay lahat ng kamay sa kanya. Napansin nila ang iyong kakayahan. Ho? Wag mo akong intindihin. Sa Avalon Hotel pa rin naman ako magtatrabaho. Lamang sa Cebu ako magdedestino. Ang maganda pang balita nito, walang matatanggal na empleyado rito. Talaga? Oo. Sir, bakit ako? I mean, meron pang mas superiors sa akin. Nandyan pa ang department managers. Tapos sa mga kasamahan ko, magagalit talaga sila sa akin. Ako ang pinakabatang AM sa grupo namin. Alfred, wala tayong kinalaman sa promotion mong ito. Ito'y galing sa main office. Sila ang nag-evaluate, kaya wala silang karapatang questionin ito. Nakita lang siguro nila na mas may kakayahan ka at kaya mong pamahalaan itong hotel. Marahan siyang napatango. Wala nga po pwedeng kumwestiyon sa naging desisyon ng evaluation panel ng head office ng Avalon Chain of Hotels. Kailangan respetuhin niya ang lahat. Ikinatuwa rin talaga niya ang narinig na walang matatanggal na empleyado. Tapos, hihirangin pa siyang general manager. Magiging genman ba kayo sa Avalon Hotel Cebu, sir? Oo, malaking break ito para sa iyo, Alfred. Naniniwala ako sa iyong kakayanin mo to. Hanggang sa makalawa na lamang ako rito sa hotel. Bukas, magkakaroon tayo ng turnover. So soon? Iyon ang utos mula sa head office, Alfred. 1 linggo naman ang ibinigay nilang palugit sa akin papuntang Cebu. Malaking adjustment ito sa akin, pero wala akong magagawa. Kailangan ko magtrabaho. Sa totoo lang, kabado ako na baka mawalan ako ng trabaho. Hindi nila kayo pakakawalan, sir. Magaling kayo at matagal na dito sa Avalon Hotel. Pero ikinatuwa ko talagang malaman na walang matatanggal dito sa ating mga kasamahan. Masaya talaga ako. At least, magiging panatag na ang lahat ngayon. Sa turnover bukas, malalaman nila itong magandang balita, Alfred. Sa ngayon, wala na muna tayong pagsasabihan. Dito ka na rin mag-opisina. Kayang-kaya mong pamahalaan itong hotel. Gagawin ko ang aking makakaya, sir. Patutunayan ko sa lahat na kaya kong pamahalaan itong Avalon Hotel. Malaking hamon nga sa kanya ang promotion na ibinigay ng pamunuan ng Avalon Chain of Hotels. Good luck din ho sa inyo. Ipagpatuloy ko ang inyong nasimulan dito. Pagbalik niya sa kanyang opisina, noon lamang tuluyang pumasok ang katuwaan sa kanyang dibdib. Magiging general manager na siya ng Avalon Hotel. Hindi lang basta manager o assistant, simula sa makalawa siya na ang may pinakamataas na posisyon doon sa hotel. Liban sa general manager na posisyon, 3 ang department manager at 6 ang assistant manager. Sinuwerte talaga siyang napili. Malaking hamon iyon sa kanya. Patutunayan niya ang kanyang kakayanan. Sigurado ba sila? Tanong ni Gramen kay Ronel. Si Don Alejandro ba ang taong hinahanap natin? Baka naman nagkakamali lamang sila. Mahirap ang mapahiya, no? Nagulat siya sa nalamang isang kilalang tao ang kanilang hinahanap. Siya na nga ang ating hinahanap, pinsan.
Namputya, kilalang tao pala ang ama mo. Hindi lang basta kilala, kundi mayaman pa. Narinig mo naman ang sinabi nila kanina. Si Don Alejandro Salvador ang pinaka mayamang tao rito sa Iloilo. Naku, mukhang sinuwerte ka ah. Sinuwerte? Oo. Akalain mong mayamang tao ang ama mo? Bukas ng tanghali, sasadyain natin siya sa Family Ventures. Alam ko kung saan yon. Kung gusto mo naman ngayon, pwede tayong pumunta roon. Ngayon na lang. Let's go then. Sige, sumakay sila sa taxi. Ayaw na niyang magsayang pa ng oras. Gusto na niyang makaharap si Don Alejandro Salvador. Ito ba talaga ang kanyang ama? Pangalan nito nakasulat sa kanyang birth certificate. Iilan ba ang Alejandro Salvador? Here we are. Naroon na sila sa tapat ng Family Ventures. Lihim na kinabahan si Gramen. Nanginig ang kanyang katawan. Abot kamay na niya ang kanyang ama. Iyon ay kung ang kanyang ama ay si Alejandro Salvador nga. Hey, bakit? Okay ka lang? Oo naman. Tayo na kung ganoon. Sige. Sumabay siya sa mga hakbang ni Ronald. Pumasok sila sa gusali. Lumapit sila sa front desk. Siya ang humarap sa naroong dalawang lalaki. Sinigurado na rin niya ang kanyang ID na iiwan sa mga ito. Si Don Alejandro? Yes, it's very important, sir. Sorry, but he just left. And one more thing, make it sure to have an appointment. He's not meeting with anyone unless with a prior arrangement. You can set an appointment with his executive secretary. Pwede ba ngayon? Sure. Iniangat nito ang telepono. Good afternoon, Miss Gardose. Merong gustong mag-set ng appointment kay Don Alejandro. Sandali lang. Ibinalik nito ang pansin sa kanya. Saan daw kayo konektado, sir? It's personal. Personal daw, Miss Gardose. Tinanong nito ang kanyang pangalan. Ibinigay niya rito ang kanyang American passport. Nakita niya ang pagkagulat na bumalatay sa mukha ng lalaki. Hindi niya alam kung ano ay kinagulat nito. Kung ang pagiging American citizen ba niya o ang itsura niyang Pinoy. Bumalik pa ang paningin nito sa kanya. Hindi naman niya binitiwan ang paningin ng lalaki. O hindi lang nito inaasahang American citizen siya. Gramen Sage Salvador? Yes? Are you sure? Sa pagkakataong iyon, siya naman ang napakunot noo. Do you think I'm sporting a fake American passport? Inilabas naman niya ang kanyang school ID sa University of Columbia. Ito pa. Sinuri rin iyon ng lalaki. Muling bumalik ang paningin nito sa kanya. Hindi pa rin yata ito kumbinsido. Nakaramdam na siya ng pagkainis. Nagdududa pa rin ito. Hindi niya alam kung bakit ganoon ang reaksyon ng lalaki. What is your relation to Don Alejandro? Hindi ko masasagot ang tanong mong yan. Kaya nga gusto kong makaharap si Don Alejandro. May mga bagay lang akong itatanong sa inyo. Pwede mo na ba akong iset ng appointment kay Miss Gardose? Sige. Napatingin siya kay Ronel. Nasa mukha nito ang pagkainip at pagkainis sa lalaking kaharap nila. Ilang sandali lang, sinabi na nito kung kailan niya nakakaharap ang makalawa raw, si Don Alejandro, sa 3:00 ng hapon. Makapaghintay pa naman siya kaya umalis na sila kapag adaka ni Ronel. Sa Avalon Hotel, gaganapin ang kaarawan ni Don Alejandro. Nalaman iyon ni Braden nang naghahapunan sila. Ipinaalam iyon sa kanila ng ama. Medyo nagulat siya dahil dati-rati naman ay sa kanila ginaganap ang piging. Maiba nga pala ako pa. Bigla kasing nabanggit ang Avalon Hotel. Wala bang dadalo sa atin sa magaganap na management turnover ceremony bukas sa hotel? Pwede akong pumunta bukas. Schedule ka ba bukas? Parang ganoon. Sige, pumunta ka. 2:00 bukas ng hapon ng ceremony. Patatawagin ko roon. Or para malaman nilang darating ka. Sige ho. Kaya siguro nagpa siya ang papa niya na sa Avalon Hotel gaganapin ng kaarawan nito dahil pag-aari na nila iyon. Hindi na lamang niya iyong ginawang usapin. Isang paraan na rin siguro ng papa niya para ipaalam sa lahat na sila ang nakabili ng hotel. Tahimik lamang kasi ang pagbili nila sa Avalon Chain of Hotels. Meron akong ihahayag sa aking kaarawan. Sa gitna ng pagkain, nasambit iyon ng kanyang ama. Matagal na nakaplano ito at magaganap na sa aking kaarawan. I've been waiting for that moment. Ano yun pa? Iho. Hindi ko pa pwedeng sabihin sa'yo. Ilang tulog na rin lang naman, sorpresa yon. Na hindi nga rin ito alam ng mama mo, basta sorpresa yon. Ipinagpatuloy nito ang pagkain. Kakatuwang nakaramdam siya ng kaba sa sorpresang sinasabi ng ama. Napatingin siya sa kanyang mama. Basta lang nagsalubong ang kanilang paningin. Wala siyang mabasa sa mukha nito. Indikasyon lamang iyon na wala itong alam. Pa, ano ba yun? Sorpresa nga kaya hindi ko pa pwedeng sabihin sa'yo. Sinasabi ko ito ngayon para aware na kayo. Sa ngayon, hindi na kayo magugulat na may inihanda pala akong sorpresa. Matagal kong pinaghahandaan nito. Sige ho. Wala ngang napigang impormasyon si Braden sa kanyang ama. Sinubukan din niyang usisain ng ina nang mapagsolo sila. Pero wala rin daw itong alam, kagaya ng sinabi kanina ng papa niya. Wala kayong ideya, ma? Wala, iho. Alam mo naman kung gaano ka-secretive ang iyong ama.
Nakatikom sa tuwina ang bibig niyon. Kahit napilitin ko siya, wala akong mapipiga sa kanya. Kaya hintayin na lamang natin ang kanyang kaarawan kung ano ang sorpresang kanyang tinutukoy. Sige ho, good night. Tumungo na siya sa kanyang silid. Wala nga siyang magagawa kundi ang hintayin ng kaarawan ng ama para malaman kung ano ang sorpresang sinasabi nito. Masosorpresa nga ba siya? Ang hindi lang niya maipaliwanag bakit merong alinlangan sa kanyang dibdib. Kinakabahan siya. Dapat ba niyang maramdaman yon? Para bang may mangyayaring hindi maganda. Isang patunay lamang iyon na hindi niya ikakatuwa ang sorpresang tinutukoy ng kanyang ama. Subalit ano yun? Hindi kaya he's getting paranoid ukol sa bagay na hindi naman niya alam kung ano. Dapat ba talaga siyang mabahala? Knowing his father, he's very secretive. Lagi ito may sagot sa lahat ng bagay. Napailing-iling siya. Mukhang kailangan niyang maganda. Kailangan maging bukas ang kanyang isipan ukol sa posibleng mangyari. Dalangin lang niya sana'y maging pabor sa kanila ang sorpresang sinasabi ng papa niya. Napakamot siya sa ulo. Kung hindi iyon magiging pabor sa kanila, sino ang makikinabang niyon? Imposible namang ibang tao. He sighed. Ipinilig ang ulo. Kung ano-ano na ang naiisip niya. Minabuti na lamang niyang humiga. Kinondisyon na lamang niya ang isipan na para sa kanila iyon. Sa ngayon, wala siya magagawa kundi ang maghintay. Total naman, ilang araw na lang at kaarawan na ng kanyang papa.